kailangan natin sabihin, saan ba ginagamit ang budget? Kasi gusto namin makita. Pero sige, gihapon gamit sa kwarta. Wala mo tayong problema sa paggamit sa budget. Basta makita lang nato asa gamit ang budget. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Utang ng Pilipinas. Magkano na po ang utang ng Pilipinas? 16 trillion. Yes, 16 trillion ang utang ng Pilipinas. Pero, at yan ay mamanahin ng mga future generation of Filipino. Huwag niya ka ng future, ma'am. Dari lang sa takaron. Oh. Pero, bakit hindi natin nakikita? Mag-utang, ganito example ha, mag-utang ako. Kasi gagawa ako ng railway system from Tawi-Tawi to Apari. Diba? Mag-utang ako ng ganyan. Understandable. Kasi hindi mo naman yan kukunin sa sariling budget. Diba? It has to be a foreign-funded project. Pero bakit 16 trillion ang utang natin? And wala din tayong nakikita. Nasaan ang inutang? Kasi dapat pag nag-utang ka, may nakikita ka. Oh, teka lang Sara. Bago ka magtanong kung saan napunta ang 3 trillion pesos na utang ng Pilipinas, baka pwedeng sagutin mo muna tong tatlong tanong. Una, hindi ka ba vice-presidente ng bansa? Hindi ba kalihim ka rin ng Department of Education? So kung may bagong utang ang gobyerno, kasama ka dyan madam. Hindi ito parang group project na pwede kang maglagay ng pangalan mo sa cover pero walang ambag sa loob. Hindi mo pwedeng sabihing wala kang kinalaman dyan habang hawak mo ang ikalawang pinakamakapangyarihang pwesto sa bansa. Pangalawa, kung may 3 trillion pesos ng utang si Marcos, mas malaki ang iniwan ni tatay mong si Digong. Noong umalis siya noong 2022, 13.5 trillion pesos na agad ang utang ng Pilipinas. Ibig sabihin, halos 80% ng kabuuang 16 trillion pesos na utang ngayon, galing mismo sa administrasyon ng pamilya mo. Pero ngayon, ikaw na ang unang naghahanap ng resibo? Yung 13 trillion pesos nyo, saan napunta? May tren ba kami? May hospital? May tulay? Wala. Ayuda lang, at kahit yun, kaduda-duda kung talagang napunta sa mga tao. At pangatlo, kung talagang gusto mong i-promote ang transparency, abay umpisahan mo sa sarili mo. Yung 125 million pesos confidential fund mo noong 2022, ubos agad in 11 days. Walang breakdown, walang kwento, parang magic. Ni hindi nga kami nakakita ng resibong may lechon. Tapos ngayon, may gana kang mag-demand ng accounting sa ibang tao. Baka gusto mong i-account muna yung 7 billion pesos na cash advance ng DepEd habang ikaw ang nakaupo dyan. Sa totoo lang, parang ikaw yung nagluto ng adobo na puro mantika. Tapos sinisisi mo yung ibang kusinero kung bakit puro sebo ang ulam. Ikaw din naman yun eh. Sabi ni Sara sa talumpati niya sa Australia, kung ako ang uutang, dapat may konkretong proyekto, like a train. Oh, how cute. Akala mo talaga may urban planning seminar siya sa Sydney. Pero teka ma'am, kung hypothetical lang yan, bakit parang galit ka talaga? Mukhang sincere, pero sayang lang, kasi ang train mo hanggang drawing lang. Una sa lahat, hindi ka lang tagamasid sa gobyerno. Ikaw mismo ang may hawak ng budget, malaking budget, bilang DepEd Secretary. Pero anong proyekto ang naipatayo mo? Wala kaming nakitang tren, wala ring cable, pero may overpriced laptops daw na pinuna ng COA, tag magkakano bawat isa. Pero ang specs, parang kinabit lang sa jeepney battery. Hindi na nga mabilis, hindi pa compatible sa modules. Tapos itinago nyo lang sa bodega? Kung yan ang sample ng concrete project mo, baka gusto mo munang mag-phase 1 sa barangay level. Pangalawa, habang si Sara ay pa-hypothetical na dapat may trend, totoong may 125 million pesos confidential fund siya noong 2022 na naubos daw in just 11 days. Kung trend na yan, baka bullet train. Mabilis na wala, hindi nakita, walang ticket, walang biyahe, pero ubos agad ang gasolina. Ang tanong, naka-aircon ba yung opisina habang ginagastos yun? Kasi kung wala man tayong nakitang trend, ang sigurado, may pasiklab. At kung pagbabasehan natin ang standards niya para sa tamang paggasta, hindi ba't mas bagay yung speech niya sa sarili niya? Imagine mo si Inday na nakatayo sa salamin, sinasabi, kung ako ang uutang, dapat may konkretong project. Girl, ikaw nga yan. Kaya ma'am, kahit hypothetical lang yung train project mo, hindi mo kami mapapaniwala na kaya mong dalhin ang bansa sa fiscal discipline. Kasi kung talagang ikaw ang uutang, baka hindi tren ang itayo mo. Baka mas malupit pa sa ghost station ang mangyari,
may perang inilaan, pero walang dumating na proyekto. Sa madaling sabi, kung gusto mong mag-hypothetical speech, maganda siguro unahin mo muna ang, kung ako ang may confidential funds, hindi ko yan uubusin in 11 days. Yan ang mas exciting pakinggan. Oha, panis. Hindi pa tayo tapos kay Madam VP, mga kababayan. Dahil habang nagtataas kilay si Inday sa 3 trillion pesos na utang ng Marcos admin, wala siyang kaimik-imik pagdating sa sariling gastos na hanggang ngayon ay parang multo sa financial records. Naalala niyo ba yung 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022? Naubos daw in just 11 days. 11 days. As in parang 11-11 shopping spree sa Lazada, pero ang binili natin, wala tayong nakita. Hindi malinaw kung anong klaseng confidential operation ang ginawa nila. May hostage rescue ba sa likod ng City Hall? May alien invasion ba sa Davao? Kasi kung papaniwalaan natin na kailangan talaga ng confidential funds ang OVP, baka nga top secret mission talaga ito, top secret kahit sa COA. At hindi doon natapos ang magic show. Ayon sa mga ulat, may 7 billion pesos cash advance rin na hiniling ng DepEd habang si Sara ang kalihim. Tapos ngayon, meron pa raw 80 billion pesos computer program na tinatawag ng ilan na grand IT scam. Hindi natin sinasabing si Sara ang mastermind ha, pero habang inaayos pa ang investigasyon, siya ang principal na nakatukas sa silid-aralan. Ito ngayon ang irony, habang walang masagot tungkol sa sarili niyang pondo, siya naman ang pinakamaingay sa social media, sa stage sa Australia, sa kung saan saang event, nagtatanong. Saan napunta ang utang? Girl, ikaw ang may resibo. Ikaw ang dapat unang mag-explain. Kung ang transparency ay isang subject sa DepEd curriculum, mukhang bagsak si Madam sa periodical exam. Wala nang ang trend, wala ring resibo. Ang meron lang, confidential funds, cash advances, at isang speech na parang hugot mula sa sariling guilt. Kaya Sara, kung hindi mo rin naman masagot kung saan napunta ang 125 na milyong piso na confidential funds mo, yung 7 na bilyong piso cash advance, at yung DepEd na parang nawala ng direction gaya ng trend sa speech mo, baka mas okay kung tahimik ka na lang. Mas nakakahiya kasi kung ikaw ang unang nagtatanong ng saan napunta ang pera. Tapos ikaw din ang unang hindi makasagot. Parang nagpa-recitation ka, tapos ikaw ang walang assignment. Sa susunod, bago ka mang-aral sa utang ng iba, magbayad ka muna ng utang sa taong bayan, ang utang na paliwanag. Kasi kung wala ka ring maipakitang matinong proyekto, baka ang tanging tren na meron ka, ay yung tren papalayo sa 2028. Adios! Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.